Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Purihin ang Diyos, tunay po na napakabuti ng Diyos. At patuloy na ang kaligayahan niya ang ating hangarin upang ito ay dumaloy at umagos katulad ng malaking ilog sa ating buhay. So my core belief is this, that Christians are nice, attractively beautiful, and fine people on the face of the earth. Sa Revelation 17:14, "This shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them. For he is Lord of lords and King of kings, and they that are with him are called and chosen and fruitful." At ating dapat na maintindihan, we shall reign on earth because in Jesus we are more than conquerors. And nothing can separate us from the love of God in Christ. Tayo ay manalangin. O Diyos aming Ama, katotohanan lamang ang nagpapatibay sa amin, kaya't sa aming mukha ay nakikita ang maaliwalas na resulta ng pagkatuto at pagsasabuhay ng iyong salita. Kaya pagpalain mo ang bawat isa at maranasan nila ang kawilihan at kaligayahan sa iyo at sa iyong salita. Liwanagan mo kami sa kapangyarihan ng iyong Espiritu sa pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. So prosperity by giving throughout all eternity. Yun po ang titulo, Prosperity by Giving throughout all eternity. Who is the author of the giving life? Sino po ba ang may akda at sino ba ang pinagmumulan ng buhay ng pagbibigay? It is God alone. Kaya't bilang mga anak ng Diyos, dapat ang uri ng ating buhay, it is a life of abundance. Kailangan consistent tayo sa buhay ng kasaganaan. Dahil unang-una si Jesucristo ay nasa atin at ang dala niya ay masaganang buhay. He came so that we might have life and have it more abundantly. Kaya walang sino mang mapapasinungalingan ng salita ng Diyos. When you are in Jesus and Jesus is in you, you are in the abundant life. Ikaw ay nasa maunlad at masaganang buhay. Walang makapagpapasinungaling diyan, kaya kahit ano ang nangyayari, always declare and believe that you are in an abundant living. Kaya napakahalaga that prosperity is by giving. Prosperity by giving throughout all eternity. Kaya't ating pansinin, for He is Lord of lords and King of kings, and they that are with Him are called and chosen and faithful. So kailangang maintindihan po natin what our calling is. And from that calling, there will be choosing. And when we attain to that second level, then the third level is to remain faithful. Calling, choosing, and faithfulness. At hindi natin makakalimutan ang salita ng Diyos kung tayo manggagawa nito. So ating unawaing mabuti yung pagkatawag sa atin at dahil kailangan ito ay ating alam. Manalangin tayo, banal na Espiritu, personal na kami ay tumataghoy sa iyo at nakikiusap. Yung ang ipaunawa ito sa lahat ng
nakikinig at sumusubaybay sa Bible Study on the Air na aming isinasagawa. At maging buhay nila ang salita at ang mensahe na kanilang naririnig at maganap at mangyari sa pangalan ni Jesus. Amen. So mangyari yung kanilang naririnig. So ating unawain muna yung calling. Napakahalaga ng calling. So ating buksan ang ating Biblia sa Romans 8 verse 28 para maintindihan natin yung calling. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ngayon nating unawain. Kaya ako ay nakapagpapatuloy ng tuloy-tuloy at walang patlang dahil ako ay tinawag. At ang pagkatawag sa akin ay sang-ayon sa kanyang layunin. Kaya't wala akong layunin, kundi ang kanyang layunin. At kailangan ito'y pagpasyahan mo, na alisin mo ang sariling hangarin at layunin at palitan mo ng layunin ng Panginoong Hesukristo according to His purpose. Silipin natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Timothy 1:12. 1 Timothy 1:12. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. So atin pong unawaing mabuti itong kanyang patutuo. Dito ay maliwanag na isinulat niya kay Timoteo na hindi siya. Ang kanyang pagtatagumpay ay hindi siya. Sapagkat kilala niya na si Jesucristo ang nagbigay sa kanya ng kakayahan. Christ Jesus our Lord who hath enabled me. So si Jesucristo ang nagbigay sa akin ng kakayahan. For that, at dahil doon sa kanyang enablement, itinuring niya ako na tapat. So, ano ang katapatan? The belief that it is Jesus who enabled him. So, faithfulness is tied up with the belief that it is Jesus who enabled him. And that is faithfulness. Putting me into the ministry. So before the ministry, enablement first. Pag sinabing enabled, binigyan ng kakayahan. Papasok yung equipping and empowerment. So equipping is giving the tools for ministry. Equipping and empowerment. Empowerment is giving authority to use the tools. So, yung kakayahan ay galing dun sa tools, dun sa ibinigay ng Diyos na kasangkapan. At yung pagtatapat doon sa kasangkapang yon at karapatang gamitin yung kasangkapang yon para sa pagtatagumpay sa paglilingkod. Sa 2 Timothy 1:12. 2 Timothy 1:12. For the which cause I do suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. So, merong itinalaga si Pablo. Ano ang itinalaga ni Pablo sa Panginoong Hesukristo? Yung kanyang buong buhay. Hindi ho pwede ang kalakalahati. Prosperity is by giving everything. So prosperity is by giving everything, not half thing, not 30%. It has to be everything or nothing. So, I have committed unto Him against that day. What is that day?
That day is when all of creation, both living and dead, shall be with God in that white throne judgment. But while we live, kung tayo magtatapat kay Hesus Kristo, we will not be on that white throne judgment. Because in Jesus, we are forgiven. Kaya kailangang siguraduhin mong maalab ka kay Hesus Kristo. So prosperity by giving throughout all eternity or throughout all eternity. So every day, it will be giving day. It's not only on Sunday, but it is every day. It is not only on Christmas Day, it is every day. We are to give to God everything. Ang isang magandang halimbawa ng pagkakaloob ng lahat, si Maria Magdalena, ibinuhos niya yung isang bote, an alabaster jar. Pag jar po, hindi maliit na bote yun. Alabaster jar. Ito po ay parang maliit na sisidlang, mas malaki kaysa botelya. Ibinuhos niyang lahat ito sa Panginoon. Everything or nothing. Sa Luke 21, makikita po natin ang life of giving. Life of giving is living in the abundant life. Malugod po namin kayong inaanyahan sa aming Friday Night Revival sa darating na April 3, April 10, April 17, at April 24. Kahit sino ka man, saan ka man naroroon, maaari kang dumalo sa gawain ito at ito po ay walang bayad. Ito po ay magaganap sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Luke 21:1. And he looked up and saw the rich men casting their gifts into the treasury. Dito po ay pansinin mo na araw-araw, 24/7, nakatingin sa atin ang Panginoon. Hindi po lamang sa talatang ito, kundi araw-araw. Pinagmamasdan niya tayo. At para patunayan ko ito sa inyo, 2 Chronicles 16:9. Pakikita ko po sa inyo na ang mata ng Diyos ay laging nakatingin sa atin. But the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward Him. What is a perfect heart? The greatest commandment is to love God with all our heart. Not 99.99%, but 100%. Yun po yung perfect heart. Yun po yung buong pusong pag-ibig sa Diyos. With all our heart, with all our soul, with all our mind, with all our strength. Kaya pagkagising sa umaga na tayo malakas, ibuhos na natin yung kalakasan natin sa pakikipag-ibigan sa Diyos. Huwag yung pagod ka na sa kakaibubuhos ang lakas mo, kakalahati na yon dahil sa maghapong pagpapagal. Kaya napakahalaga, start and begin the day right. And the beginning of prosperity is in giving. So when you pay your tithes, when you give an offering, then you are starting your day right. Kaya ating unawain mabuti. Ang mga mata ng Diyos ay nakatingin, ang mata ng Panginoon, mga mata ng Panginoon ay naglalakbay sa buong daigdig. At alam mo, ang inaabangan at gustong makita, ang lahat ng tapat sa Kanya. At bakit niya gustong mapagmasdan? Para yung lahat ng Kanyang kapangyarihan at lakas ay maibuhos niya dun sa mga tapat sa Kanya. Ibalik natin sa Luke 21 verse 1. So dito ay nasilip natin kung sino ang tinitingnan ng mata ng Diyos. And Jesus looked up and saw the rich men casting their gifts into the treasury. Verse 2. And he saw also a certain poor widow casting in thither 2 mites. So pansinin po natin, yung mayayaman, napakalalaki ng kanilang ipinagkakaloob sa kaba ng yaman ng templo. Pero merong isang tinukoy ng Panginoon. A certain poor widow. So tiyak na niya na ito ay balong mahirap. At inilalagay niya
yung dadalawang kusing niyang kayamanan. So pansinin po natin, God is watching our giving life. Pinanunood ng Diyos ang ating buhay ng pagbibigay. Verse 3, "And he said, Of a truth I say unto you, that this poor widow hath cast in more than they all." Hindi lamang tayo pinagmamasdan, kundi nagre-record din ang langit. Praise God. Hallelujah. "And he said of a truth," at kanyang sinabi ang katotohanan, "Sinasabi ko sa inyo na ang mahirap na balong ito ang naglagak ng higit kaysa mga mayayaman." Silang lahat, higit kaysa kanilang lahat. Verse 4, "For all this have of their abundance cast in unto the offerings of God, but she of her penury had cast in all the living that she had." So pansinin po natin, hindi ho pwede ang kalakalahati. Kailangan po sa pagbibigay, unang ibigay natin ay ang ating katawan. Sa 2 Corinthians 8, verse 7, kailangan maintindihan po natin prosperity is in our giving life. "Therefore, as you abound in everything, in faith, and utterance, and knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that you abound in this grace also." So, pansinin po natin yung word na abound. Kung magkagayon nga, habang kayo ay umuunlad at nananagana sa bawat bagay, so pansinin po natin na ang kanilang pag-unlad ay hindi agad ang tinukoy ay pera. Ang inyong pag-unlad at paglago sa pananalig. Pangalawa, sa inyong pagsasalita. Pangatlo, sa inyong kaalaman. At pang-apat, in all diligence and in your love to us. Yung taimtim. Praise God. So diligence, ito po yung taimtim na pagtutuon. Masipag na pagtutuon. Matalinong pagtutuon. And in your love to us, see that you abound in this grace also. So ibig sabihin, yung inyong tulong, physically, yung inyong pagsama sa akin, wow, that is commendable. Pero ang sabi ni Pablo, see that you abound in this grace also. What is this grace? So, when you abound in faith, that is the grace in faith, the grace in utterance, the grace in knowledge, the grace in all diligence, and the grace in your love to us. Verse 8, "I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love." So pansinin po natin, at stake is their love. Atrasulin natin sa verse 7, "See that you abound in this grace also." So, a lover always give. Love without giving is not love at all. Kaya pansinin po natin, sa 1 Corinthians 13, sisiyasatin po natin kung ano ang totoong pag-ibig. What is genuine love? Verse 1. At mapapansin po natin dito, hindi po sa husay ng pagsasalita, kundi po sa pag-ibig. "Though I speak with the tongues of men, this is the grace of utterance, and of angels, and have not love, I am become a sounding brass, or a tinkling cymbal." Hindi po basta pagalingang magsalita, no. It has to be love. Love has to speak louder than our excellence in teaching or in preaching. It has to be love that will make us worthy of our great speeches. In verse 2, "And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faiths."
so that I can remove mountains and have not love, I am nothing. So pansinin po natin, prophecy is a gift. So wala po akong maipagmamalaki kung ako'y nakakapangaral because it is a gift. I am just using the gift. At kung maunawaan ko man ang mga hiwaga, wala rin po akong maipagmamalaki sapagkat ang hiwaga ay siniwalat lamang sa akin ng banal na Espiritu. At kahit na ako ay magkaroon ng maraming kaalaman at mahigdan ko ang maraming tao, wala pa rin akong maipagmamalaki sapagkat ang knowledge ay regalo. At kahit na ako ay marami pang katatagan sa pananalig, wala rin akong maipagmamalaki dahil regalo lang sa akin yun ng Diyos. Kung wala yung regalo, wala akong gagamitin. So that I could remove mountains and have not love, I am nothing. So napakaliwanag po dito na kailangan ang ating pairalin sa ating buhay ay ang pag-ibig. Susukatin tayo batay sa ating pag-ibig. Sa verse 3, and though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned and have not love, it profiteth me nothing. Kahit na ibigay ko pa ang lahat ng aking mga pagpapala para pakainin ang mga mahihirap, kahit na ibigay ko pa ang katawan ko para sunugin, pero kung wala akong pag-ibig, wala akong mapapakinabangan. So, tinkling symbol, tapos, nothing and profited me nothing. I am nothing. So without love, I am just a tinkling symbol. Without love, I am nothing. Without love, it profit me nothing. Ngayon, napakaliwanag po nito sa verse 4, what is love? Love suffers long and is kind. So kailangan pong makita sa atin na tayo ay may magandang ugali. At ang magandang ugali ay maipakikita natin sa pamamagitan ng pagkamatiisin at yung pagkamatiisin, matagal na pagkamatiisin na may kahalong kabaitan. Kaya tinitingnan ng Diyos kung ako ay matiisin at mabait upang pakinabangan ko yung paggamit ng kanyang mga regalo. So yung mga regalo ng Diyos ay mapapakinabangan natin kapag nasa atin itong pag-ibig. Kaya ang isang umiibig ay hindi naiinggit, kaya huwag kang titingin sa gamit ng iba. At huwag kang maghangad na magkaroon ka rin ng katulad ng gamit nila o higtan pa yung kanilang gamit. That is envy, and that is not good. Love wanted not itself is not pop-up. So, ang isang umiibig po, hindi niya hinahangad na maging siyang mas mataas at mas magaling kanino man. At hindi siya mapagmalaki. Verse 5, love does not behave itself unseemly. Ano po yung behaving unseemly? Yung hindi karapat-dapat sa ating patutuo. Seeketh not her own, hindi po makasarili, is not easily provoked, hindi po pikunin, at hindi nag-iisip ng anumang masama. Verse 6, sa halip ang isang umiibig, hindi siya nagagalak sa kasamaan. Ang kanyang iginagagalak ay ang katotohanan. Verse 7, at kanyang nababata ang lahat ng mga bagay, at kanyang napapaniwala ng lahat ng mga bagay. Ano po ang ibig sabihin ng bear it all things, believe it all things, hope it all things, endure it all things? Na magbabago rin ang nangyayaring kahirapan sa paligid. Na patatapos din ang kakapusan ng pananalapi sa ating buhay. Na ang mga tao ay magbabago din. Kaya atin munang pagtiisan sila, maniwala tayo na sila ay babaguhin ng Diyos at umasa tayo na sila ay magbabago. Kaya pagtiyagaan natin ang lahat ng bagay. Kaya napakahalaga po na ating maintindihan that it is the combination of the three, grace, faith, love. So we were saved sa Ephesians 2:8.
For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Laging tatandaan po natin, gift of God. Gift of God. Kaya wala tayong may pagmamalaki dahil yung lahat ng mabuting nagagawa natin is only gift from God. So by grace through faith. So ating pansinin, for our salvation, it is by grace. So for our healing, it is by grace. And for our prosperity, it is by grace. For abundance, it is by grace. But grace will be beneficial to us if we mix it or combine it with faith. Grace without faith will not do its work. And faith, sa Galatians 5:6, for in Jesus Christ neither circumcision availeth anything nor uncircumcision, but faith which worketh by love. So hindi mahalaga kung ang isa ay tuli at ang isa ay hindi tuli. At ang mga tuli ay ang mga Hudyo. At ang mga hindi tuli ay ang mga Hintil. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya. Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya dito ay sinabi ni Apostol Pablo, si Jesucristo lamang ang mahalaga. Kaya ang ating pananalig ay dapat ituon natin kay Jesucristo, for in Jesus Christ, let us have faith. And our faith in Jesus Christ work only by love. So kailangan magkaroon tayo ng pagsampalataya kay Jesucristo at itong pagsampalatayang ito ay kikilos lamang, hallelujah, by faith. And faith will only work if we are in love. First, in love with Jesus. Second, in love with yourself. Third, in love with all people. So dito, lumitaw ang katotohanan, we were saved by grace through faith, and it is the gift of God. The combination of grace and faith is gift of God. If that is true for our salvation, it will be true for our prosperity. So prosperity is by grace through faith. Kaya kailangang wasakin natin ang ginagawang paghadlang ni Satanas sa ating pananalapi. And the first thing that you need to do is to offer your body as a living sacrifice. Offer everything to the Lord Jesus Christ. At doon po dadaloy ang kasaganaan. Prosperity by giving throughout all eternity. Ibalik natin sa 2 Corinthians 8, verse 8. I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. So ano ang kanyang sinusubuk at sinisiyasat dito? Doon sa kanyang mga critics, kanyang sinisiyasat kung tapat ang kanilang pag-ibig. Kaya sabi niya, I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others. So hindi ako nagsasalita o hindi ko ito isinusulat na ito ay iniuutos ko. Isinulat ko ito at sinabi ko ito dahil lamang sa pangyayari, occasion. Dahil lamang sa pangyayari na nagmamataas ang iba na para silang magaling.
Kung kayo'y talagang magaling, patunayan ninyo ito sa pamamagitan ng ng katapatan ng inyong pag-ibig. So prove your love by sincerity. So ibalik natin dahil ang ating tinutukoy is about the calling. Pero tapusin natin sa verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. So what is this grace that we are to abound also? For you know the grace. So ibalik natin sa verse 7 para maintindihan natin itong grace. And in your love to us, see that you abound in this grace also. And what is this grace? Verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. So what is this grace? The grace of our Lord Jesus Christ. And what is the grace of our Lord Jesus Christ? That though He was rich, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might be rich. Yun pong poor dito, hindi ibig sabihin wala siyang pera. Hindi po siya inahatulan sa kahirapan dahil lagi siyang may pambuwis, napapakain niya ang 5,000, napapakain niya ang 4,000. Hindi po mahirap si Jesucristo dahil napakarami nung kanyang team. Isip-isipin mo po na 12 yung una niyang trinain, tapos sinundan ng 70, sinundan pa ng marami. Napakalaki po ng entourage ng Panginoon. Napakalaki po ng team ng Panginoon. Pero ano ang ibig sabihin niya? Hindi po ito tungkol sa kawalan ng pera. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, because if it is grace, there will be no poverty. If it is grace, there will always be healing, not only of physical body, but as well as finances. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich. And what is that richness? Remember this. Riches is attained by our labor and work. But wealth is who we are. Ang kayamanan po ay kung ano ang ating trinabaho at pinagsumakitan. Pero yung kayamanan pong magpasawalang hanggan ay kung ano ang ating pagkatao. At kay Jesucristo, higit pa tayo sa mananagumpay. So, what is this richness? Sa verse 7, ibalik natin para makita natin yung richness. Therefore, as you abound in everything, tayo po ay representative ng langit at tayo'y masagana. Kailangan makita sa atin yung kasaganaan ng langit. Anak tayo ng Diyos. We have to be an exhibitor, a demonstrator, and a testifier of the abundant light that we receive from Jesus. Therefore, as you abound in everything, in faith, in utterance, and knowledge, and in all diligence, in your love to us, see that you abound in this grace also. So, pansinin po natin, kailangan tayo ay masigla, tayo masikap, hindi ka laging antukin na parang lagi kang pagod, kailangan ka laging parang bagong gising at bagong exercise. Kaya pag merong nangyayaring kapaguran, mali ang puso't isipan natin ng pinagtutuunan. Kapag pinagtutuunan mo si Jesucristo, 30 minutes na pagtulog, magkakaroon ka ng resurrected strength. Why? Because you are focused and concentrated on Jesus. Ibalik natin sa verse 9. So, hindi po yung being poor tungkol sa pera po, yun hindi po. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might be rich. So what is that being poor and being in poverty? Sa Philippians 2:5, nais kong makita mong hindi tungkol sa pera ito. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, verse 6. Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, verse 7, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. This is the choice of Jesus to be in the form of a servant. This is what Paul referred to as the grace of poverty and being poor. The form of a servant and was made in the likeness of men. Ikaw po, pag nakita mo ay isang alipin,
Sabihin mo, mahirap yung alipin. Kapag nakita mo ay katulong, sasabihin mo, mahirap yung katulong. Pero pansinin po natin, si Jesucristo, bagamat siya ay naging lingkod, hindi po siya mahirap. Kaya balik natin doon po sa 2 Corinthians 8 na yon sa verse 9. Natututo na po tayong lahat. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might be rich. Verse 10, and herein I give my advice, for this is expedient for you. Yung word na expedient po, necessary. Ito ay kailangan para sa inyo. And herein I give my advice. Dito ay binibigyan ko kayo ng payo, sapagkat ito ay kailangan ninyo at ito'y para sa inyo, who have begun before not only to do but also to be forward a year ago. Na yung inyong pinasimulang pagtulong sa aming pangangaral ng Ebanghelyo, so yun pong pagtulong, ang sabi ni Apostol Pablo, 1 taon na ang lumipas at hanggang ngayon tinutulungan ninyo ako sa pangangaral ko ng Ebanghelyo. So ating pansinin na ito pong pagtulong at pagbibigay ng pera sa Ebanghelyo, ang sabi ni Apostol Pablo, huwag ninyong titigilan. Sa Philippians 4 verse 17, ito po'y tungkol sa pagkakaloob ng pera sa Ebanghelyo. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Kapag ikaw po'y tumutusto sa Ebanghelyo na ipinangangaral sa TV, sa radyo, sa website, sa internet, ikaw po ay magiging mabunga. Kaya ang salita ng Diyos ay matapang na aking isinisiwalat, hindi dahil ibig kong kayo magkaloob sa gawain ito, kundi ang nais ko, sabi ni Pablo, I desire fruit that may abound in your account, to your account. 2. So pag ikay nagkakaloob sa Ebanghelyo, yung iyong ipinagkakaloob na salapi ay magiging masagana at maunlad sa iyong account. So you have an account in heaven as well as me. And God is keeping record. God is watching, God is keeping record, and God is giving an accounting. Woo! Glory! So, in your giving, there will be accounting. In your giving, there will be recording. Kaya nga sa Book of the Prophets, there are angels who bring inkhorn. Ano ang gawain ng angels? Isulat yung iyong giving. At ang isang napakaganda pang katotohanan, hindi ang ating ibinibigay ang tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Panginoong Hesukristo yung naiiwan sa iyong wallet. Ang tinitingnan ng Panginoong Hesukristo yung naiiwan sa iyong bank account. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya. Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakikinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Malugod po namin kayong inaanyahan sa aming Friday Night Revival sa darating na April 3, April 10, April 17 at April 24. Kahit sino ka man, saan ka man naroroon, maaari kang dumalo sa gawain ito at ito po ay walang bayad. Ito po ay magaganap sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Greenville, San Juan, sa ganap na alas 6:30 ng gabi. How you shall give importance on all your riches. Ano ang pagpapahalaga mo doon sa lahat ng iyong kayamanan? At laging tandaan mo, yung tinitingnan niya, kapag hindi ka nag-iikapo, meron namang naiiwan doon sa wallet mo. Kung may 10 piso ka, piso ay sa Diyos. At pag binigay mo ay 50 centimos, nakatingin ang Diyos doon sa iyong 950.
Hallelujah. Kaya hindi tayo pwedeng mga tuwiran na wala akong ibibigay. Sapagkat yung lahat ng darating sa iyo, alisin mo na agad ang 10%. That is the starting point of prosperity. Unless you are faithful in tithings, you will not follow it with offerings. Kapag hindi tapat ang Kristiyano sa pag-iikapo, hindi niya ito susundan ng kaloob. Laging tandaan mo, kapag ikay tapat sa pag-iikapo, bubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit. Sa 3:20 ng Revelation, ang Panginoon ay kumakatok sa puso. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. So, in this message of prosperity, Jesus is knocking in your heart. Jesus is knocking in your heart. And He is telling you, give. Give so that you will experience abundance. Give so that you will have a good and great testimony of the goodness and abundance of God. So we are called. Hallelujah. At laging tandaan mo, God provides and God protects. Philippians 4:19 for the provision. But my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Walang ubos po ang biyaya ng Diyos. The moment you start your journey to prosperity, and it starts with your tithings. And then you will prove that tithings is the will of God. And as you give, repeatedly give your tithes, you will understand that it is good. It is good to pay our tithes. And then later, you will understand that it is acceptable. Then later, you will understand that that is the perfect will of God. It is about our faithfulness in paying our tithes. In other areas, there will be also the same way in which God will measure us up. So ulitin ko, tinitingnan tayo ng Diyos, inire-record niya ang lahat ng ating binibigay, at tinitingnan niya yung naiiwan sa ating pamamahala. Kaya hindi tayo makakapagdahilan, hindi ako nag-iikapo, hindi ako makapag-ikapo dahil kulang. Kaya napakahalaga po na ating maintindihan na ikaw at ako ay iniibig ng Diyos. Kaya naman ang aking pakiusap sa iyo, start your prosperity by giving. Umpisahan mo ang iyong kasaganaan by giving. So you are the called. Ilipat natin ulit sa Romans 8:28. Napakagandang mag-aral ng buong katotohanan. Romans 8:28. And we know that all things work together for good. So ito po ay isang positibong paniniwala ni Pablo. At nalalaman natin at nakikilala natin ang lahat ng mga bagay ay sama-sama at nagkakalakip-lakip sa kaisahan para sa ating kabutihan. For good to them, sa kabutihan para sa kanila na umiibig sa Diyos. So tanong ko sa inyo, iniibig mo ba ang Diyos? At kung iniibig mo ang Diyos, merong katibayan ng pag-ibig sa Diyos. Nag-iikapo ka dapat. Ulitin ko, kung iniibig mo ang Diyos, dapat ikaw ay tapat sa pag-iikapo. Huwag mo nang pagpapaniwalaan yung mga turo ng iba, tapos na ang pag-iikapo. No. As long as the earth is earth, ang 10% ay sa Diyos, siya ang may-ari. At hindi ito mababago. Ito ang ordinance na hindi babaguhin, basta ang 10% sa Diyos, period. Kung may magturo sa iyo, ikaw na may tanggap yun dahil ikaw ay greedy and selfish. Ikaw ay matakaw at ikaw ay maliwag. Greed and selfishness, ikaw ay makasarili.
Nawa matanggap mo itong haplit ng katotohanan sapagkat ang salita ng Diyos ay magkabilay talim. And I am speaking of this because I love God first of all. And I love you. Ayokong masayang ang bawat pagtuturo na tumutukoy sa damdamin ng tao. The Word of God is not for the emotion of men. The Word of God is truths that will save people in their ignorance. Ang salita ng Diyos ay magliligtas sa tao upang palayain siya sa kanyang kamangmangan. And we know that all things work together to them that love God, to them who are called according to His purpose. So what is the purpose of our calling? The purpose of our calling is that we shall be for the praises of God. And then in verse 29, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. So pansinin po natin, kailangan pong tayo ay maging katulad sa imahin o larawan ng kanyang anak. Upang sa gayon siya ang maging pangunahing anak, firstborn, panganay, sa gitna ng maraming mga kapatiran. Ngayon, atin pong pansinin sa Ecclesiastes 5:19, balikan natin ito. Nais kong inyong maintindihang mabuti that we are to live on the face of the earth in abundance. Every man also to whom God hath given riches and wealth, and given him power to eat thereof, and to take his portion, and to rejoice in his labor, this is the gift of God. So, ang kaunlad at kasaganaan po ay regalo ng Diyos. Ulitin ko, regalo ng Diyos. Kaya naman, tayo po ay magpakaalab dito sa regalong ito sa atin ng Diyos sa Romans 13:14. So, kailangan pong tayo magdamit. But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. So, put on the Lord Jesus Christ. Kapag tayo po'y nakasuot, o kung si Jesucristo ang ating Panginoon, huwag mong hahayaang ang laman ay magawa nito yung pita noon. Ang laman ay may pita. So the flesh has lust. Huwag mong papayagan yun. Sa Colossians o sa Ephesians 4:22, Ephesians 4:22, napakahalaga po, that you put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. So, iyong patayin, iyong ilibing, iyong ibaon ang dati mong pag-uugaling nakabihasnan at nakasanayan nung tayo ay wala pa kay Kristo. Kaya yung dating buhay natin masama, sang-ayon sa mapandayang pita na nasa ating laman. So sa Colossians 3 verse 10, dahil napakahalaga po nito, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of Him that created him. So tayo po ay kailangang tuloy-tuloy na ating hangaan ng Panginoong Jesucristo at yung buhay niya, ang ating isabuhay, yung ugali niya, ang ating tularan, at yung kanyang pananalita, ang ating salitain, at nang sa gayon tayo po ay magtagumpay. Kaya napakahalaga at napakaganda po na mamuhay tayo sa kasaganaan, at ang pag-umpisa natin is by paying our tithes and bringing our offering. Give your tithes consistently and faithfully. Ibalik natin sa Romans 8:29. So, yun pong predestinate, ito po'y tumutukoy sa hinaharap. For whom He did foreknow. Yun pong foreknowledge of God, hindi pa mag-asawa ang ating tatay at nanay, alam niyang tayo ay isisilang. At kahit hindi pa tayo sanggol, tayo ay itinakdana ng Diyos na makaanyo sa larawan ng kanyang anak. So our destination is to be conformed, maging kaisa o kaanyo o kalarawan ng imahin ng kanyang anak.
that he might be the firstborn among many brethren. Verse 30, moreover, whom he did predestinate, them he also called, and whom he called, them he also justified, and whom he justified, them he also glorified. So pansinin po natin, yun pong katapusan ng hangarin ng Diyos o plano ng Diyos o disenyo ng Diyos o object at layunin ng Diyos is para tayo ay parangalan. He will glorify us. And why will He glorify us? Because we continue on believing Jesus, and that is justification. When I speak with my mouth that Jesus is Lord, then I am justified every time I speak of Jesus as my Lord. At kaya ako nasasabi dahil ako'y tinawag. At kapag patuloy kong ginagawa at patuloy mong gagawin, then babalik tayo dun sa John 15:16. Dun sa choosing. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruits, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. So, atin pong unawain, because we were called and we continue on living on that calling to be in the image of Jesus Christ every day, the way we speak like Jesus is spoken. So, pansinin po natin, habang tayo'y umuunlad dun sa pagtulad sa Panginoong Jesucristo, tayo'y magiging mabunga sapagkat tayo ang mga hinirang. Tayo tinawag at tayo'y hinirang. At sa lahat ng ating hihingin sa Ama, sa pangalan ni Jesus, ibibigay niya ito sa atin. Kaya kung atin pong unawain, we were called, we were chosen, and we have to remain faithful so that He can make Himself strong in the behalf. So, para magawa ng Diyos na siya'y malakas at makapangyarihan para sa ating kabutihan. Tingnan po natin kung paano tayo magtatapat. Sa 1 Thessalonians 5:24, makapagtatapat lamang tayo sa pamamagitan ng katapatan sa atin ng Diyos. Faithful is He that calleth you, who also will do it. Tapat siya na tumawag sa inyo, at siya din ang magsasakatuparan nung katapatang yon. Kaya kapatid, magiging lamang tayong tapat sa pamamagitan ng kanyang katapatan. At sa kabuuan, prosperity by giving throughout all eternity. Kahit po tayo nasa piling na ng Diyos, ang ating buhay pa rin ay giving. We have to give Him praise, we have to give Him thanksgiving. So all throughout our eternal existence, we are mandated to always give. Give thanks with a grateful heart. And then worship Him at His footstool. Kaya kailangan tayo ay nagpapasalamat, sumasamba, at tayo nagpupuri sa Diyos. At laging tandaan mo, mabisa lamang ang ating pagpupuri if we are sincere and faithful in paying our tithes. If you do not pay your tithes, you are insincere, because everything starts with our faithfulness in paying the tithes. Kaya ikaw na po ang bahala kung paniniwalaan mo ang salita ng Diyos o hindi. Sapagkat kapag ikay naniwala that tithes is the will of God, at kapag ito'y ginawa mo, ito po'y pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, that you are admitting, it is an admission. If we pay our tithes, it is an admission that we direly need God. Kailangan natin ng Diyos, kaya tayo nagtatapat doon sa Kanyang iniutos. Sapagkat hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. Wala kay Kristo, tayo ay baliwala. Kapatid, this is the point of the beginning. Be faithful in paying your tithes. And when you tithe, you will understand that it is good. It is acceptable. It is perfect. Then, God opened the windows of heaven and you will have a good fortune, because God will always see to it that you will abound in everything. Then you will give an offering. O Diyos na dakila, amang makapangyarihan, matanggap nila na ang panimula ng kasaganaan ay sa pagbibigay ng ikapo. Mangyari ito sa kanilang lahat at magpasya silang magkaloob
at gawin nilang bahagi ang palatuntunan ito sa telebisyon at radyo at sa website, magsiunlad at maging mayaman ang bawat isa at lalong lumaki ang kanilang offering sa simbahan. Sa pangalan ni Jesus, mangyari ito sa bawat isa sa kanila, sa iyo ang kalwalhatian, sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia. Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita.